Mababangis, handang pumatay. May pangamba ang sinumang makakita sa kanila. Pero ngayon, baliktad na. Dahil ang buhaya na kumakain ng tao, pinakabagong putahin na ng mga tao. At para sa ilang nakatikim ng buhaya, ito raw ay Crocolicious. Sa exotic restaurant sa Laguna, may mga bagong putahe na dinadayo dito. Merong morcon, embutido, hamonado, teriyaki, at ginataan. Lahat ay karne ng buhaya. Na-discover lang to last 3 months ago. And naaprobahan naman siya ng DENR. Ang unang naisipan, syempre yung prito. Sumunod doon yung ginataan and adobo. Pwede rin siyang magkaroon ng iba pang luto. Lahat ng may lakas loob na tumikim nito, nagugustuhan ng kakaibang panlasa ng Crocolicious. Akala ko sa damit lang o sa sintron o sapatos, yun pala, kinakain din. Kaya exciting, sarap. Masarap pang aso sa mga kambing-kambing natin. Masarap, mahanghang-hanghang. Like a pork-style texture, it's totally unique in flavor. Iba talaga lasa na rin. Nice place, nice people, nice food. We can come back. Sa exotic restaurant, matagal ang pagluluto ng buhaya para masigurong malambot at malinamnam ang karne nito. Ito yung bestseller namin, crocodile ginataan with pako. Pinakuluan siya sa tubig, bali 2 hours hanggang 3 natin papalambutin yun. Ilalagay natin gata pagka halos ubos na yung sabaw natin nilagay. Tapos pag maluluto na siya, yung makikita mo na yung naglalangis-langis na yung gata. Ito na natin crocodile gata with pako. Ayon sa mga pananaliksik, mas mainam daw sa kalusugan ang karne ng buhaya kumpara sa manok at baboy. Kasi I have allergies din. It helps me instead na chicken or beef because allergy sa akin yon, crocodile na lang. Sa Coral Agri-Venture Farm sa Rizal, ang kasalukuyang pinakamalaking crocodile farm dito na may alagang 14,000 buhaya. Ang pinapakain sa buhaya ay mga matatandang manok at baboy. At dahil natural food ang pagkain nito, ito ang dahilan kung bakit walang allergic reaction ang kumakain ng crocodile meat. In China, they've been using crocodile meat to cure and to treat asthma. Mataas yung protein, then the cholesterol is low. Yung blood kasi ng crocodile has a very strong antibacterial property. There is ongoing research na sa states wherein crocodile's blood has a very potent anti-HIV property. Ang crocodile farm dito ay regulated ng CITES o Convention on International Trade of Endangered Species na base sa Geneva sa Switzerland. At sa mga hindi sang-ayon sa pagkakaroon ng crocodile trade sa Pilipinas, may sagot si Ben Solco. When the program for Crocodylus porosus farming started, the number of wild porosus started increasing. So poaching had stopped. We are required by law to set aside a certain percentage of our harvest to be released into the wild in the future. It's for the good of the species kasi with farming, it ensures the survival of that particular species. Bukod sa pag-e-export ng crocodile skin sa Japan, simula na noong 2008 para sa Coral Agri-Venture Farm at pagkakaroon ng frozen crocodile meat, meron na ring crocodile sausage at crocodile tapa. As an end consumer, you don't have to think na paano ko lulutuin itong buhaya. Ito, you just buy, heat it up, or for the tapa, ready to eat na siya. Kaya sa mga may adventurous na panlasa, kapag nakatikim ng buhaya, siguradong mapapa-crocolicious. Ayo.